Ngayong Miyerkules na naman po sa araw ng Pebrero 11, 2026 at naralapit na rin po ang araw ng mga puso. Baka may mga date kayo sa araw din, sigurado ko puno ang mga restaurant. Ito pong Wednesday na to, may pag-uusapan po tayo mahalaga kung saan ang ating pong atletang Pilipino na may kapansanan ay nag-uwi ng maraming medalya. Halos 134 yata ng medalya yun. At naging pang-apat na bansa na nagkaroon ng maraming medalya. So, mga isa natin sa bisita rito nga ay gold medalist para siya ang ating pag-uusapan. Talakayan natin ang tungkol sa sports at isang abogado na kung saan siya po ay nagtuturo ng sports law sa may ibang nating mga kolehiyo. At ngayon po sa atin, ang title po natin dito sa episode na to ay ang Medalya Alay sa Mahal na Bayan. So inaalay po talaga ng mga atleta natin yung kanilang medalya at talagang buong effort talaga nila pinaghirapan. Biro nyo, nakapag-uwi tayo ng maraming medalya. Pero medyo isang tabi muna natin sa pagkilala na, kung saan namayapa ang isang atleta na Masters sa chess at isang 5 Masters FM na si Sander Severino, isang mahusay sa chess na mayroon po siyang kapansanan na ALS. Yung I think sa higit na 40 anyos ay namatay siya nito lang. At sinabi ng Philippine Sports Commission. At nakikiramay po kami sa pamilya po ni Sander. Isa po siyang magaling na chess player at talagang gold medalist po sa ASEAN Para Games at Asian Para Games. So nakakalungkot naman na walang tayo ng isang magaling pero nag-iwan siya ng legacy para sa larangan ng sports para sa Pilipinong may kapansanan. Ngayon February po kasi ay isang National Conscious Month para sa persons with Down syndrome. Ang kanyang team nila ngayon ay 341. I guess, 321 and beyond. Raising aspiration, inclusion, and support with the persons who is Down syndrome. So, para sa araw na to. Okay. So, yung talagang sila-celebrate po nila yan. Lalo na ang organization ng Down Syndrome Society Association of the Philippines Incorporated, PISAPI. Every February po siya. Ayan. Ay, naku, napakaganda po ng ating guest. Dalawa po na talagang sigurado marami tayong mapupulot at mga kwento ng isang atleta at kwento ng isang advokasya na makakatulong sa atin para ma-improve ang kalagayan ng ating Filipino with disabilities. So, pag-uusapan natin yan. So, kasama ko po ngayon dito ay ang ating sign language interpreter na si Teacher Aisel, ang ating captioner na si Franz, tapos ang aking co-host na si Celia Garcia, Mamaya papakilala ko po sa inyo. Ako po nga pala si Kuya Art Letim, isa po akong visually impaired. Po yung may salted pepper hair, yung kaya marami rin puting buhok ko. Dark eyes, fair skin, ang aking pagkabuo ng retinitis pigmentosa. At may suit ko ngayon ay t-shirt na itim na aming official uniform ng Inclination. So, hindi na po magtatagal. Pakikilala ko na po ang aking co-host na isang mahusay na advokasya, magaling na host, at talaga namang humahataw pagdating sa advocacy ng Deafblind Philippines. Ang kanya po anak ay kinikilala po namin na Helen Keller ng Philippines, si Monica. So wala na pong iba kundi ang aking magaling at mahusay na kasama, si Celia Garcia. Over to you, Celia. Wala. Okay, maraming salamat, Art. Magandang hapon po sa inyong lahat at kami po ay natutuwa sa ating roster ng magagaling na guest. Una po nating ipapakilala si Attorney Alberto Agra. Siya po ay isang sports law professor. Isa po siyang private law practitioner in many of our top universities in the country, including UP, Ateneo, and PLM. At isa po siyang lecturer sa College of Law at ganun din po sa Kinetics. Hello, Mr. Attorney Agra. Kumusta po?
Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon Celia, magandang hapon Art. Sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa, maraming salamat sa inyong paanyaya. Maraming salamat po. Ang susunod naman ay si Aliana Nunez. Ito pong si Aliana, nakikita ho ninyo yung retrato, napakagandang bata. Siya ho ang blind thrower na nanalo ng, okay, bantayan po nito, gold medal sa ating 13th Asian Para Games. At mamaya po ay maririnig natin ang kanyang paglalahad ng kanyang eksperyensya dito sa ating palarong ito. Hello Aliana, welcome to Inclination. Hello po, good afternoon. Ay, audio. Welcome, Aliana. Welcome, attorney. Thank you po. Magandang hapon. At ang huli po, ngunit not the least, of course, ay ang popular na dating presidente, hanggang ngayon ay presidente pa rin ng PhilEspada, ngunit kauna-unahan pong presidente ng Paralympics Committee of the Philippines, si Mike Baredo po. Hello, Mike. Magandang hapon, magandang hapon Art, and of course the other guests, si Aliana, Attorney Al, and the others. And Art, long time no see, huh? Yeah, long time no see. Kala ko hindi ka makakaabot. Matagal na ako. No, actually, I am in Cebu right now. I'm actually doing this right now in the restaurant of JP Maones, the person in charge of PADS. Kasi meron ako importanteng gagawin dito at I just finished a meeting with our sector here. But I can explain it to you later on pagka nag-usap na tayo. Okay, welcome to Inclination, Mike. Sorry? Welcome to Inclination. Salamat sa invitasyon, ha? I think the last time I did this was some years ago, Art. Yeah, yung tungkol sa Paralympics, di ba? Remember, you heard the first audio described na video ng Paralympics, di ba? Nandito pa nun. Itim pa buhok mo nun, di ba? Pati budihe. Just kidding. Okay, magtuloy po tayo sa ating talakayan ngayong hapon. And Art, take it away. Thank you. So to welcome sa atin si Attorney Agra or Mike and Liana. So, ngayon, kamusta muna? Kakumustahin ko muna kayo. So, kamusta muna kayo lahat? Ano ba ang mga pinaggagawa niyo? Medyo kwentuhan niyo konti. Unahin natin ang ating atletang may gold medalist, may medalyang ginto. Aliana, pakikwento na, kamusta ka naman? Ano na ang ginagawa mo ngayon? At bago ka namin maimbitahan, ano bang buhay-buhay natin dyan? Sa ngayon po, nagpe-prepare po ako for another mga parating po na laban. So, training kami. Yun po yung pinagkakaabalahan ko pa rin po. Araw-araw na po ulit yung training namin, Coach. Aliana, are you a student? Oo nga. Nag-aaral ka pa? Ano po, kakatapos ko lang po ng grade 12. Grade 12. Opo. So, now you're only 18? 22 po. 22, okay. Opo. Natatapos mo ng grade 12, so ibig sabihin yan, papasok ka na sa kolehiyo. And saan ba ang iyong plano na pumasok? Anong eskwelahan ang iyong napipisil? Sa ngayon po, nag-iisip pa po ako kung saang school eh. Hindi ko pa po alam kung ano po yung school na gusto ko. Doon pa rin. Kung may scholarship tungkol sa sports, di ba ka doon ka na mapunta? Oo, maganda yung may magandang yung may ayos na programa para sa sports. Sports. Universidad na ganyan. Yes. Kaya nga. So ngayon pa natin, nakafocus ka talaga sa training mo. Pag-usapan natin mamaya kung paano ko ba training, kung paano ko napunta dyan. So, pero teka, tatanungin ko lang si Aliana, saang school kang nag-graduate ng grade 12? Sa Philippine National School for the Blind po sa Pasay City po. PNSB! Sa Pasay. Public school. National school. Yeah. Good nga eh. At doon siya natuto daw ng sports. So, anyway, maya, pag-usapan natin na malaliman yan. Ngayon naman, kakamustahin natin si Attorney Agra. Attorney, ano ba pwede lang tawag sa'yo? Attorney Agra, o kahit ano po, Attorney Al, wag lang po Papa Al. Pwede po kay Papa Mike, wag lang po Papa Al. No? Lolo Mike yan. Lolo Mike. Yes. Yeah. Okay, ano pong pinagagawa niyo po ngayon? Saan po, ano pong
inyong araw-araw na ginagawa? Nagtuturo po tayo araw-araw. Nagbibigay po tayo ng mga seminar lectures sa sports law, public-private partnership law. Naglalabas po tayo ng mga learning materials about elections. Paparating na po ang Barangay and Sangguniang Kabataan election this November 2. So ina-advocate po natin yan. Naniniwala tayo na ang batas ay para sa lahat. No? Kaya whether sports law or any field of law, mahalaga po na nauunawaan ng lahat, no? Ito po, involved din tayo sa mga sports association. I currently head yung Pilipinas Obstacle Sports at Pilipinas Climbing, at meron po tayong asosasyon Helping Throwers. Kaya masaya ako na nakilala ko si Aliana dahil sa tatlong grupo na ito, sinusulong namin ang inclusivity. Meron kaming adaptive or para national team, at sa throwing naman we support mga throwers in partnership of course with Phil Spada, with Sir Mike. So yan po, medyo busy tayo sa pag-aaral at sa pagtuturo. Yun, marami lagi. Narinig ko nga sa inyo, napakarami eskwelahan yung tinuturo. Paano yun ba nahahati yung katawan yung yan? Alam nyo po, pag gusto nyo ang isang bagay, lalaanan nyo ng panahon at oras. Kaya nasa puso ko po at ang nasa DNA ko na ang pagtuturo. Kaya mamaya-maya po, meron akong klase. Araw-araw pong klase ko except Sundays. So, either law students at for College of Human Kinetics sa sports law, mga master students naman na hindi law students. Looking forward sa araw-araw na nagbabahagi tayo ng ating kaalaman. Tanungin ko lang si attorney. Opo. Okay, Sige. tanungin ko lang po si attorney, paano po kayo napunta dito sa disability group? Well, kasi po nag-a-advocate ako ng equal rights. Paano No? kayo nasa dito sa disability group to? Again, sinisulong po natin ang pagkakapare-pareho ng insentibo. Naglabas po ako ng art Isang card. video. Naglabas po ako ng art card tungkol po dito. Kaya po siguro ako'y naimbitahan para Oo. magbahagi ng ating Pag-uusapan at po natin yan, attorney, maya-maya, pag-uusapan natin siya malaliman para focus tayo doon. Okay po. Kilalanin naman natin si Mike. Mike, Yes. alam ko ikaw ang pinaka-busy taong nakilala ko sa buong mundo eh. Talagang hindi kita mahagila pa eh. Hirap mong kontakin. Kala ko nga hindi ka abot. Sabi nga ni Ina, patay na yata yung phone ni Mike, hindi na makakarating. Sabi ko, makakarating yan siguro. Pero yun, good. Andito pa na, masaya kami. It takes time for me to commit, pero when I commit, I commit. Kumbaga, kahit nasaan ako, ay itutuloy ko yung kinumit kong nandito ako sa programa ninyo. So again, thank you very much for the invitation. At una gusto ko lang sabihin, wala kulang ang oras, Art, at ina ko sasabihin ko kung anong ginagawa ko. Pero unang ayos ko munang i-congratulate si Aliana. We were together in Nakhon Ratchasima in Thailand when she won her gold medals. And the first ever best finish of our national team in the ASEAN Para Games, the 13th particularly, and 45 goals, 37 silver, 52 goals, 134 in total, fourth place finish. Wow. Papasalamat din ako kay Attorney Al. I mean, we've met several years ago. Ginawa niya yung kanyang sports obstacle course. Sinali niya dyan yung ating mga para-athletes. Ngayon, he's Philippine Climbing. We will develop together, hopefully, once we sign our MOU, Attorney Al. Yes, sir. The road towards there is para-climbing in the Paralympic Games in LA come 2028. So ang papasalamat ako because he will help us definitely by his knowledge of law and the fact that he's a lawyer in all of our legislative requirements. No? Alam niya naman, yan, pag-uusapan natin siguro mamaya yan, it took me 12 years to push for 10699 or a law recognizing people with disabilities and providing benefits and incentives.
And now we need to push it a little further para maging parehas ka, sabi ni Attorney Al kanina. So there's so much that needs still to be done. Malayo na rin inabot natin, Art, Ina, and everyone. Ngunit marami- Choppy ka, Mike. Hindi, Okay na. malinaw. Okay na. Malinaw siya. Malinaw, Estalia. Malinaw? Malinaw. Okay. Oo, malinaw. Go, Mike. Okay, so sa akin, in other words, marami na tayo nagawa pero marami pa rin kailangan gawin, and hopefully aabot din tayo doon sa ating inahangad, no, which is to really excel for our athletes to excel in sports, sport to be part of a country's Philippine team, to achieve sports excellence and to excite and of course inspire our country, no, and the rest of the world. So idadagdag ko na lang yung vision ng IPC, Inter-Paralympic Committee at saka sa Pilipinas, is to make for an inclusive world, an inclusive Philippines through para sport. So marami pa kailangan gawin, at again sana lahat tayo ay magtulungan para dito sa ating hinangan. Wow, talaga naman Mike, hindi na matatabaran yung pinaghirapan dito sa sports, at kahit na simula nung bata ka pa hanggang sa tayo na lumaki na, tumanda na, nagkaedad Naging na. teenager. Di ba? Anyway, salamat Mike sa iyong pagkwento ko naman. Mamaya pag-uusapan natin tungkol dyan sa 10699. So, mukhang maganda. Anyway, ngayon, tatanungin natin, no, si Aliana. At talagang sobrang pasalamat at congratulations sa iyo, Aliana, sa lahat ng pinaghirapan mo diyan sa sports. Pero para magkaroon ng background naman ng ating mga supporter, ating viewers, pakikwento mga kung paano ka nabulag, anong dahilan ng iyong pagkabulag. Tapos, tutunan ko na, sabihin ko, dalag dito katunog, bakit ang pagiging atleta ang nagustuhan mo? Dahil ka nang nabulag ka, ba't pagiging atleta ang sinumbok mo? At ilang taong ka nung naging atleta, at paano ba naging training mo nung nagkaroon ka ng interest dito sa atleta? So, tatlong tanong yun. Go ahead, Aliana. Nag-start po nung una yung paglabo pa lang po ng mata ko. So, hindi ko masyadong inintindi kasi akala ko simpleng pagpapasalamin lang. Okay na po yung mata ko. Nung elementary po ako yung nag-start hanggang sa mag-high school. Hanggang sa before po matapos yung grade 10 ko, napansin ko na bulag na pala yung kaliwang mata ko po, na hindi ko din po talaga alam na bulag na po siya. Nalaman ko lang po siya kasi magpapapalit po ako ng salamin nun. Then para i-check po kung komportable po ba ako sa ganitong kataas sa grado, tinakpan po yung kanang mata ko. Hindi ko na po nakikita yung sa kaliwa. So nagtaka po kami nun. Before po yun mag-pandemic. So ano po yun, nung nalaman ko po yun, gusto po namin magpa-check up pero naabutan po kami ng lockdown. So pati po yung kanan ko. Kabutan kang lockdown. So, Opo. Aliana, Pakikwento mo, pakidescribe mo naman para sa ating mga viewers na may kapansanan sa paligid. Ano ba itsura mo? Pakidescribe mo lang. Ano po ako, matangkad po akong babae, short na brown hair. And sabi po nila yung mata ko, may puti na po sa gitna pero pantay po yung pagkaputi niya na parang may contact lens. Parang katarak, oh. Siguro po dark skin na lang po ako, kaka-training. Hindi ko po alam. Tapos may puti yata akong damit. Hindi ko po alam. And po. Aliana, Nagsuot po ako ng salamin na transparent para kaya hindi po halata na bulag po ako. okay. Aliana, sabi mo matangkad ka, ano yung height? 5'5" and a half. 5'5" and a half. Matangkad nga para sa Pilipina, no? Pero gusto ko lang itanong, yun bang height ay malaking factor doon sa throwing? Opo. Nakakatulong ba ito? Opo. Meron po talaga yun kasi advantage po yun para sa mas malayong bato. Maganda daw siya, sabi mo, di ba? Po? Maganda si Celia, di ba? Maganda siya, sabi mo. Magandang bata. Thank Kaya you. kanina, nagbibiroan kami kanina, sabi niya, ni Ina, anong gusto mo itawag ko sa'yo? Sabi ko, tawagin ko yan, sweetheart. Anyway,
Tuloy mo, Aliana, ilang taong ka nung nagkaroon ka ng interest dito sa at pagiging atleta at ano ba yung mga napagdaanan mo? Itong gusto mong maging atleta, ano ba naging dahilan nun? So yun po, tuloy ko po yung kanina. So na-diagnose na po ako ng glaucoma nung 2020, July. Yun na po yun. And then nagtuloy-tuloy na po siya. Dahan-dahan lang naman po siya pero hindi na daw po talaga masasalba yung at ako kahit patagalin pa kasi sobrang bilis po nung pangyari. So 2022 po, nag-aral, totally na po ako noon. So hanggang sa yun na po, nag-aral na po ako sa School for the Blind kasi naghanap na ako ng paraan para makaano. And then, How many more? ayun na po yung, kaya ko po pinili itong larangan na to kasi dito po talaga ako nakakaramdam ng totoong saya, fulfillment, at saka nahasa ko po dito yung talento ko. At mahilig po talaga ako yung sa mga hamon, competition. Kasi po, gusto ko rin pong ibahagi gusto ko pong i-share yung kakayahan ko, ipakita yung kakayahan ko para makapag-inspire ng mga kabataan. Ayun po. Aliana, saan dati yung school mo before ka lumipat sa School for the Blind? Nag-aaral po ako dito sa Pasig, sa high. So regular school yan. Until anong grade? Commute po ako na nag-jeep. Kaya yun po. Hindi mahirap ang transition yan pag yung nakakita noon tapos bigla mabubulag ngayon. Siyempre, meron ka rin mga pangarap noon na bukod dyan maging atleta, iba yung tinutumbok mo, di ba? Dahil, bata pa lang atleta ka na ang gusto mo. Bata pa lang po talaga. Yun na po talaga yung gusto ko maging pag tinatanong po nila ako, gusto ko po talaga, sabi ko, gusto ko maging part ng or gusto ko maging volleyball player. Makasali sa isa sa mga pinakamagagandang school dito sa Pilipinas po. Tapos mai-represent ko din po yung yung bansa Pilipinas sa ibang bansa. Yun po talaga yung gusto ko. Tapos hanggang sa wala na po, ito na po yung ko. So bago Hindi ka talaga- pala nabulag, talagang ang pangarap mo ay and training mo ay pagiging atleta. Opo, yun po talaga yung gusto ko. And doon ba sa Yun, Philippine PNSB ay nabigyan ka ba ng suporta para dito sa athletic training mo? Opo, dapat nga po sa po ako, nagte-training po ako nun for goalball. Lang po sa mga local games lang po yon. Tapos, nagkaroon po ng nawalan po sila ng B1, totally blind po sa athletics. So, doon po ako nilagay. So, hanggang sa nakilala na po ako ni Coach Joel sa palaro. Kasi doon, si Joel palang coach Opo. mo. Yun din, goalball yan coach namin eh. Ano pala, bago ka nasabak diyan sa ASEAN Games, sa para-ASEAN Games, no? Anong mga training sa pinagdaanan mo? so po, pa lang po ako halos 2 taon pa lang po yata ako nagiging nag-atleta, tapos po dumadaan po ako sa mabilis na training, sa daily strengthening. Yun po yung ginagawa namin ni coach. Nila coach po ng mga kasamaan ko po. Okay. Sige, Okay. balikan kita ulit mamaya. Punta muna tayo dito sa dalawang magigiting na lalaki. Unahin mo lang si Attorney Agra, Attorney Al. Sa ngayon, kayo nasa sports law, yung mga incentives po ba na ibinibigay sa persons without disability ay pareho din po ba o doon sa persons, atleta na persons with disabilities? Ano po ba yung inyong stand po dito? Oo. Una, yung sa nabanggit kanina ni Sir Mike na Republic Act 10699, maraming iba't ibang uri ng pabuya o incentive or benepisyo ang para sa ating mga national athletes, no? Pero in terms of allowance, in terms of training, parehas naman. Ang pinagkaiba lang ay itong sa cash incentives. Tuwing nagkakaroon ng Olympics, tuwing nagkakaroon ng Southeast Asian Games, Asian Games, laging napapaalala sa atin na meron palang batas na sa aking pagtingin ay unjust or hindi tama. Dahil po, alam natin, itong nakaraang December, yung mga lumahok nung Southeast Asian Games, pag sila ay nagdala ng gold medal,
300,000 po ang makukuha nila. Pero sa ating ASEAN Para Games, katulad ni Aliana, ang makukuha lang niya ay kalahati or 150,000. Sa aking palagay, hindi ito tama, hindi ito just or makatarungan. Kaya ako po ay naglalabi, ako po ay nanghihikayat at nag-uusap na po kami ni Sir Mike tungkol dito para po gawan natin ng plano, ng roadmap para maitama ang mali. Sa aking pagtingin, lumalabag po ito yung sa tinatawag nating Equal Protection Clause. Kasi po kinikilala ng ating batas na national athlete ang mga atleta na meron or walang disability. Kailan Kaya- po ba naipasa itong batas na ito, attorney? 11 years ago na po, Ay, 2015. of 2015. Kaya every Congress, kakaroon po ng panukala na ipatas ang kanilang incentives. Kaya isa po sa mungkahi ko kay Sir Mike at sa mga para-athletes natin, bukod sa tuloy-tuloy ang lobby for a amended law, baka pwede na pong pag-isipan at pagplanuhan ang pagsampa ng kaso sa Supreme Court to question yung unconstitutional, to argue na unconstitutional yung kalahati lamang ang pagtingin sa ating mga para-athletes. So nagkakaroon po ng ongoing discussion dito at yun po. At bago siguro yung susunod na tanong, mabanggit ko lang, katulad ni Aliana, ako rin ay thrower hanggang sa ngayon. Okay. For my age group, I'm 62 by the way. Nagsha-shot put pa rin po ako, discus, javelin at hammer throw. Kaya Ba, malakas pa kayo and Malakas yun pa. po. Opo. So, kami naman, ako nagsya-shot, pero ibang shot. Anyway, Mike, ano din yung statement mo dito, ang stand mo? Tapos bakit, pag hindi nga patas, bakit nag-iiba sila ng insentibo? Ano kaya naging problema dito? Meron pala existing batas since 2015. Hindi. Bago yan, ako isang thrower din, dati. Ako yung first national games for the blind. I was the gold medalist in shot put, javelin at that time. So, thrower din ako, Wow. Attorney Al. Kaya Yes, lang sir. medyo... Pare tayong thrower. Ako rin javelin throw ko. Javelin din. Javelin. But anyway, the story of 10699, actually, sabi ko nga, it took us 12 years. Inumpisahan kaya in 2002 or somewhere there, 2003, na magkaroon tayo first ng recognition, no? Kasi nga walang yung Philippine Sports Commission Law of did not even mention para sports, Paralympics, walang ano yan, no? Lumabas na lang yan ng Sports for All program ni Fidel Ramos, ni President Ramos. But anyway, from that time on, we tried to push it. But every time talaga hindi natin magawa. Until such time na nga, we found a way na nahanap natin na mas madali siguro kung ibabalik yung RA 9064, correct me if I'm wrong, Attorney Al, yung dating Incentives and Benefits Act for athletes and coaches, yun ang ating ginamit para mas madali. Kasi ang Philippine Sports Commission Charter is too large, too big to change over time. Hanggang ngayon, hindi pa nga siya na-amendahan. No? So we did that. And then, of course, nabanggit ko nga, ang nangyari dito, nung tinutulak na natin yung parity na parehas nga yung maging incentive natin sa, okay na lahat ng benefits so sa incentives na tayo, na maging parehas tayo. 5 million yung gold dati ng Olympics, pinarehas natin 5 million. Pero nung bandang huli, nung last meeting na ng hearing ng Committee on Sports, nalaman ko na lang bigla doon na ginawang doble. Ginoble nila yung sa Olympics, kasi sabi daw nila, or sa Olympics, Asian Games, and ASEAN Games, Southeast Asian Games, na iba naman kind of sport to, etc. etc. Ako naman, nag-object ako. Sabi ko, I object because the sector has to dapat equal. But then, a congressman came in, I mentioned that, si Congressman Rufus Rodriguez mentioned, sabi nga niya, let's try to pass this first, Mike, foot in the door, and all of that. So, I agreed para lang foot in the door tayo, makuha natin yung benefits.
and we will amend later on. So, yan ang nangyari. At hindi lang ganun yan, dumapa tayo ng Appropriations Committee hanggat sa Office of the President, that time si Noynoy Aquino, para lang maipasa to. So, in other words, it's been difficult just to get it done. But now that we're 10 years into it, we've been working for it again. There is a Senate bill. Senator Bongo has refiled it. We have a House of Representatives bill that are being consolidated for it as well. Walang objection ng Philippine Sports Commission. Wala na rin objection ng Philippine Olympic Committee. So hopefully, we can push this through legislation. Now, Attorney Al and I were talking about the Supreme Court filing based on what he said. Sa akin, sinasuggest ko, why don't we request the President, who's been very supportive of our para-sports movement, our Paralympic movement, as well as helping our para-athletes, na kung pwede, can we ask the President, and I think that letter has already been done, no, Attorney Al, inayos na natin yan, is to ask the President to certify the amendment, no, to the 10699, Republic 10699, to make equal the incentives. So, that is another area that we will try to do. Kung ano man ang mauna, anong dapat, we will push this. And we are in discussions right now on the Supreme Court approach, and we are already have a letter to the President with respect to if he is willing to certify a bill, just to amend this quickly. Kasi nga, napakaganda yung ating naging success and kampanya sa ASEAN Para Games. Baka naman this would serve as an impetus, if not motivate our legislators and the President to push this law further. Oh, pero sana Mike, na hindi ko lang alam yung situation ngayon. Yung mga living conditions ba, kapareho din ba ng mga persons without disability na atleta, yung living conditions? Like Yes, for example, they live in the nag-improve dorms. na? Naka-dorm sila sa Field Sports Complex. Yung ating tawag dito, Artist Village na ginawa sa Clark, yung sa New Clark City, is all accessible or pwedeng gamitin both, no? Able and with disability. So all of this, ang ginagawa nila sa ngayon, sa Field Sports Complex, salamat kay Chairman Pato Gregorio at kay First Lady, project din. Everything will be made accessible. May mga elevators na, meron ng rampa, etc., etc. So dorms, offices, and all of that will be made accessible further for our athletes, no, with disabilities. So, Yan, maganda yan. That's No, good may to tanong hear, ka, ha? Celia? That's at good saka to hear. kung pwede ko dagdag, sorry, I am here in Cebu right Cebu. now because I have discussions with the mayor of Cebu, si Nestor Archibald, and hopefully on Friday with the governor to be able to push. Kasi nga, the mayor of Cebu granted us or gave us when he became mayor, itong Philippine Sports Institute, ginawa niyang para sports training center for our para no? Hopefully to become the first para sports training hub in the Visayas or in the Philippines, and we wish to be able to achieve 5, no, across the country. Well, hopefully within the next 3 to 5 years. But ang akin lang dito is we're here because I'm meeting him again tomorrow. We need an ordinance, not just may executive order now. We need an ordinance for this. And I'm trying to get the people from Cebu, our persons with disabilities, sports, community, schools, universities that are here, and of course the local government, to work all together, no, to be able to sustain this move now. They have a home that they can use, but they have to use it. And then we have to encourage our athletes to train, and hopefully Cebu, alam mo ba, Art, the first Philippine National Games, National Para Games, was held in Cebu back in 2000. So, Hindi ko alam yan so it's Hindi ko alam yan. so tomorrow I have a meeting just a while ago before this interview, and we have further meetings tomorrow with the stakeholders and the mayor at 1 o'clock, and then on Friday with the governor. So hopefully we will be able to accomplish this. And We're going to pay for that, Mike. maging model to sa iba pang areas in North Luzon, South Luzon, Mindanao, and in the National Capital Region. That's very good to hear, Mike, kasi that's what I was about to say. Na Celia, siguro- correct? Yeah, this is Celia. So,
para mas malawak siguro yung suportang makuha ninyo, kailangan talagang i-involve itong mga other sectors like yung mga CSOs, mga disability organizations, at lalong-lalo na yung local government at mismo mga atleta. That's a very good move. Pero tanongin ko lang ho si Attorney Agra, yun po bang mga rules and regulations governing yung itong Paralympics ay pareho din ng existing for the yung regular Olympics for the non-disabled athletes? Opo, ibang organisasyon po 'yun, ano? Meron Para tayong games, Celia, para games. Opo. Meron po Yes. tayong International Olympic Committee at International Paralympic Committee. Mhm. Meron po tayong Olympic Games at meron din tayong Paralympic Games. Sa Southeast Asian, meron tayong for Southeast Asian Games para sa mga athletes without disability. And in the same country, maybe a couple of weeks after, nagkakaroon po tayo ng ASEAN Para Games. Ito nga po, very commendable ang naging performance ng ating mga para-athletes ng PhilSpada. For the very first time nga, 4th place tayo. Kaya todo palakpak po tayo para sa kanila. Yes. Pero ano po yung gusto natin pagpantayin? Yung incentives for the Paralympics at saka doon po sa ano pong grupo ng Sa mga lahat. disabled na palaro? Hindi lang po Paralympics kasi lahat po, whether Asian Games, Paralympic Games, whether Southeast Asia, all. World Championships and regional, nandun lahat yun. Kasama lahat. Kasi po Kasama sa na national batas, dyan? National? ano po, international games po. Kaya International games lang. Okay. Nakakalungkot Meron tayo, dadag ko na, magkakaroon tayo. There is actually meron ng bill last year, yung Philippine National Games kung saan kasama ang Philippine Paralympic Committee sa board at sa secretariat, pero na-i-veto to for several reasons dahil palaro pa bansa seems to be that. But now, na-refile na yan, and na-pass sa committee level na ng Youth and Sports. We're meeting with the senator the Senate, si Senator Bongo is still in charge of sports. So para matulak na rin natin yung institutionalization of the national games to include para games. And I'm sure, nangyayari na to kasi, nagbibigay yung ating mga local government units, no, the provinces and the cities and municipalities, nagbibigay rin sila ng incentive sa kanilang mga atleta Oo, na yun nga. nagkakaroon ng medalya. Oo, nagbibigay Pagkat sa yan. local natin Meron din. yan. Meron din. So, Anyway, so sa akin, magkatulungan lang Celia, and I think eventually the parity will be reached and at the same time our goals will be achieved. Yeah. Yes, kasi you mentioned earlier na yung isang grupo ay nagbibigay ng 300,000 tapos yung isa ay itong para sa ating mga disabled ay 150 lang. Kaya I was asking, pareho ba ito? Are we talking of the same rules? Kasi medyo mahirap pagpatasin yung incentives kung medyo magkaiba. Magkaiba yung rules of the games. Well, it's that's in the true. same law. It's one in the Okay. same law. It's in the same law. Iba ang trato sa athletes without, iba ang trato sa athletes with disability. Kalahati nga po ang incentives in the same law. Kalahati lang po ang makukuha ng ating athletes with disability compared to athletes without disability. Pero meron po bang sinabing rationale for that in the law? There is not in the law. I don't think there is. It's just that parang ang nagiging trato siya is like it's a separate kind of event or tournament altogether. Parang gano'n, di ba, Attorney Al? Yan nga, oo. Pero hindi nga, ang terms of reference, or if not yung definition of terms, national athletes are athletes that are represent the country, and are accredited or approved by or recognized by the Philippine Sports Commission and the Philippine Olympic Committee. And athletes with disabilities that are recognized by the Philippine Sports Commission and the National Paralympic Committee of the Philippines, yung PPC. So in other words, to me, there should be no difference. We represent the country in the same manner. We just have modified rules. The competition is equally as high. So in other words, sabi nga nung iba, mas mahirap nga mag-training yung mga may kapansanan or those with disability kaysa sa regular. But you know what? We don't want to make a comparison. The point is we are all national athletes Yes. that represent the country, and therefore, I think that's the point of Attorney Al. There should be no, well, I don't want to use the word discrimination, but there should not be
that kind of disparity because we represent the country. Kumbaga, kung sundalo ka. Parang sweldo yan sa opisina, Mike eh. Yung mga sinusweldo sa mga disabled, proportion lang nung ibinibigay sa mga non-disabled workers. Talagang merong discrimination. Yun yung Ganon parang din ang casual. nangyayari sa no? sports. Oo. Yes. Correct. Well, That's there true. are reasons naman dyan kung bakit nagiging casual o job orders lang sila because of the kanilang academic background or yung wala silang civil service eligibility. So sa government yon. Pero I don't know about private kasi there are private na talaga naman pantay din magbigay dahil nabahabol sila sa incentives ng tax. Once meron kang employee ng persons with disability and may modification ka doon sa may tax incentive sila ng mga 25%. Anyway, ibahin na, nang lumalaki tayo, balikan natin muna ang ating gold medalist ng balikan ko kayong dalawa, gentlemen. Men, ayan na, nung ikaw napili na mag-represent dito sa ASEAN Para Games, ano yung naging reaction mo at paano ka naghanda dito? I-share mo nga sa amin kung ano ba yung challenges at saka trials mo para maging inspirasyon sa mga kasamahan natin atletang may kapansanan. Nung nalaman ko po na isa ko sa napili para sa 13th ASEAN Para Games, sobrang saya at proud ko po nung time na yun kasi alam ko po na sobrang saya ko nga po ng proud kasi dati po pangarap ko lang po siya tapos ngayon nagagawa ko na po siya. Pero nakaramdam po din po ako ng kaba kasi po alam ko po na malaking responsibilidad po siya. Pero ginagawa ko na lang po siyang inspirasyon para pagsumikapan ko pa po. At pagdating naman po sa paghahanda namin, dadagdagan po namin yung oras at yung araw ng training. Kahit po weekend, meron po kami para lang po mapalakas pa po namin yung katawan namin. Pero sisigurado rin po namin na maayos po yung aming kinakain, yung aming pahinga, sapat, para lagi po kaming nasa kondisyon, lagi po kaming handa sa man pong mga darating na laban. Yun po. Yung challenges mo, triumphs, isikwento mo, ano ba yung naramdaman mo na ikaw na yung gold medalist? Grabe, baka lumundag ka pa, napun pa yung pantalon mo. Nakatuwa. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko ngayon kasi parang hindi pa rin po sa akin nagsisingkin yung nalagpunta po ako. Pero yung challenges po, nung before ko po malaman, wala pa po akong idea tungkol sa School for the Blind or sa mga para-athletes. Naranasan ko po yung parang kawalan ng pag-asa, yung feeling ko hanggang dito na lang ako, nandito na lang ako sa bahay, na mabubulok na lang yung mga pangarap ko po. Tapos, yun po, hanggang sa kabila po ng mga paghihirap ko, na-realize ko po na hindi po sa akin to ibibigay ng Diyos kung hindi ko po to kaya. Na baka dinadahanan sa akin to kasi ako lang po yung may sapat na lakas para malampasan to. And ayun po, na-realize ko rin po na na kahit na kaya po imbis na sumuko ako, lumaban po ako and naisip ko po na hindi ang limitasyon ay hindi lang na nasa isip lang, pero ang puso na puno po ng laban. Yun po yung Wow. Nasa cloud9 pa siya, Celia. hindi ko pa nga rin po alam, lalo na po nung nag-flag bearer po ako. Sobrang Wow, yes. Ladies and gentlemen, welcome once again to the Republic of the... saya po. Sobrang saya po. Na para na nga po ako yung guide. Yung guide ko po, pinipigilan na po yung lakad ko kasi ang bilis ko po maglakad kasi hindi ko po alam eh. Pinipigilan na lang niya po ako sa dahil ang bilis na po nung lakad ko na hindi ko po alam. Tapos kinikilabutan po ako ng time na yun. Grabe, grabe yung honor niya, no? Celia, hawak yung Pero gusto ko lang sanang itanong kay Aliana, ito bang training mo, ang nagpopondo ba nito ay gobyerno, yung Philippine Sports Commission o yung eskwelahan mo? Paano ba nangyari? Ikaw ba inirekomenda ng yung eskwelahan para maging miyembro ng group ng Philippine team? Paano ito? Pagdating po dyan, partner po ako ng national team. So, meron po akong nakukuhang allowance. And, ayun po. At saka, kaya po ako naging part ng team dahil po yung sa palarong pambansa po, nakilala po ako ni Coach Leon. Kinonvince niya po ako na
na maging parte po ng team. So, ayun po, nag-ano po ako doon. After a year po, usapan lang po namin, tapusin ko lang po yung grade 12 ko. Then, ayun po, mag-national team na po ako para makapag-focus po ako sa training ko. Yun po. Naging ano po kasi ako naglaro po kasi ako sa palarong pambansa sa Cebu po tsaka sa Ilocos. So, doon po ako doon po ako nakilala nila. Pero paano ka nga naging part ng national team, yung palarong pambansa? Were you representing your school? Apo, nire-represent ko po yung school. At saka yung school po kasi, pass representative po ako noon, NCR. Ano yun po kasi, doon po nakalocate yung school na Okay. yun. Okay. Pero yung tanong ko lang po ngayon, and I want to direct this to Mike, kasi palagi ko mas alam niya ito. Mike, ano ba yung eligibility rules dito sa Paralympics? Kailangan ba ay estudyante ka, you're part of a school, or pwede ba itong mga out-of-school youths natin? Paano sila pwedeng mag-apply? Sinong lalapitan nila? Saka hanggang anong limit ng edad? May age limit ba? At anong Well, requirements? Una, Paralympics is the top. Kumbaga sa pyramid, that's the top, no? That's kukunti na lang ang pwedeng talagang mag-qualify dyan. There's a pathway to that. But sa lowest level, which is, let's just say, pisa tayo sa national games natin, di ba? Yes. So at that point, now we have the Palarong Pambansa that has the primary and secondary levels included. So dyan na-identify sila. But we're hoping to expand that. Masama rin tayo sa Batang Pinoy, which includes out-of-school youth. And we're pushing further and further for more sports. Tapos, meron tayong ginagawang trainer program, which we go across the country and we make people aware and introduce the Paralympic movement, para sports, what is classification, what are the sports involved. And doon, hopefully, makaka-identify din tayo. Tsaka yung mga, let's say, last year we did Cebu, and we had Cebu, we had the Pangasinan, we had Tagum, Davao del Norte. In other words, we'll do 5 more this year, and hopefully lalapit din sila sa mga coaches namin, no? Alam na nila kasi, no? That's what we give them our information. And then kung meron sila nakikita potential, papaklasify natin, and then our coaches will give them time trials, no? So it's open to all. I mean, of course, the age limit, well, sabi nga nila, dapat walang age limit. There are still some of our athletes that are in their 50s that are still getting medals, no? And ito sila Aliana, ito na yung bagong grupo natin, the young group that are coming in. The Of next course, generation yeah, ito na yung bagong generation. And I'm hoping with the Batang Pinoy, that the chairman Pato and the Sports Commission is pushing to include us, and Palarong Pambansa, and hopefully other tournaments, makakaano na tayo. We will be able to get more athletes involved, and ito yung trying out, and yun nga, mga katulad ni Attorney Ale, marami tayong makukuha. So in other words, it's awareness. Awareness increases participation, and through participation, we will identify potential national athletes. No? Yeah. Well, thanks. So well said, Mike. At balikan muna natin si Aliana. Okay. Aliana, dahil sa mga kinikwento mo kanina, yung sharing mo na yung, alam mo yun, sa Cloud9 ka pa rin ngayon. Anong mensahe na pwede mo ibigay sa ating mga potential na mga atleta na may kapansanan or sa sektor ng persons with disability na huwag silang masiraan ng loob at meron tulad sinabi mo, yung pangarap mo, kala mo yung mabubulok na lang pero naabot mo naman. So, anong mensahe mo? Mensahe ko po sa kanila is wag po silang mawawala ng pag-asa at kahit po sa kabila ng mga pinagdadaanan po namin, paghihirap natin po at lagi niyo tatandaan na sa gitna po ng dilim ay may liwanag. At saka po, hindi po hadlang ang kawalan po ng anumang bagay para hindi po maabot yung pangarap. Patunayan po natin na ang ating pong mas malakas po ang ating kakayahan kaysa po sa ating kapansanan. Yun po yung Wow. Galing. Galing. Inspiring, yes. Oo, determination, perseverance, di ba? Yung talagang yung pinupush niya para sa ating mga potential na atleta na may kapansanan. So, salamat sa mensahe mo, Aliana. Babalikan natin dalawang magigiting nating gentleman. Pinag-usapan na natin kanina tungkol sa mga incentivos. Ito ba yung pati ba yung mga allowance, facilities,
ay patay din, kapareho din na may taong walang atleta na walang kapansanan o ano ba magagawa natin dito, attorney? Dahil ngayon ko lang naman talagang ang advocacy mo, nakatutok talaga sa sports. Cash incentives lang po ang turing sa mga para-athletes natin na kalahati. All other benefits po ay parehas naman under the law. So hopefully in the future, very near future, ito nga pong disparity should be corrected. So yun naman po, kwento nga ni Sir Mike na 1 foot in. Pero ang tagal na natin sa 1 foot in na to. Ako po ay naiinip na. At and again, kaya po sana marapatin ng PhilSPADA, of course, si Sir Mike, no, na we adopt alternative routes. Kasi 11 years na po na proposing amendments to this law, pero maybe it's about time to look at other tracks. So, ano ba yung hindi po ways tayo forward nawawalan natin ng dyan? pag-asa. Ano ba yung ways forward natin dyan, Atty. Al? Talagang, nung narinig ko nakakagigil din. Sabi, it's been 11 years, no? At Again, hindi pa na ma-realize. Opo. One option is tuloy lang po yung legislative amendment. The other track which I'm proposing is magsampa na nga po ng kaso sa Supreme Court at ang talagang parties of interest for this particular case would be yung ating mga national athletes with disabilities. And of course, Yes. hinihikayat din natin sana ang PhilSPADA to consider this, pero hindi po natin to gagawin on our own. Kailangan po natin, this is a collective initiative Yes. with PhilSPADA and with our athletes with disabilities. And hopefully with the coaches as well. Yeah, isa pa Kailangan yun. po. Very Kailangan crucial yun. po yung public support dyan, attorney. Opo. Kaya sana po magkaroon ng groundswell for this. Wag na natin hintayin ang susunod na ASEAN Para Games, ang next Olympics. Sana po hopefully this year or before the Southeast Asian Games, next year po ulit sa Malaysia. Sana po before then, parehas na po. Oo, kasi di ba yung weightlifter natin na babae, nakakuha ng milyon, tapos gold medalist yan, pero Yes. ito, walang may kapansanan. Hindi yumaman. Si Kaloy nga, bilang yaman, ang daming sponsor. I mean, it should be the right time talaga na we have to focus on it na mabago naman ng sistema. May systematic change na tayo. At dito natin may kapansanan, doble ang hirap niyan. Hindi yan basta-basta. Opo, and maganda nasa batas siya or maitama ng ating Supreme Court kasi although minsan naman nagiging pantay, pero palagay ko not out of generosity, not out of pity, definitely. Opo. Sa akin, as a matter of tama. right, yun po yung sinusunod natin. Opo. Yung It should mandate. not be a burden. Opo. So, Tanong ko lang and Okay. I want to direct this to Mike kasi si Mike has long been in this advocacy for the rights and privileges of not only sports persons but all persons with disabilities. Mike, sa palagay mo, in your long advocacy, years of advocacy, ano ngayon ang pinaka matitinding challenges na hinaharap natin dito sa promotion ng sports for the disabled? Well, I think we're salamat sa question, Jose. I think we are already on the right path. Government is giving all-out support, again, because of the 10699 law. But again, with the incentives, it'll be complete. The president is very supportive. The sports commission is there. So, kumbaga, nandyan na yung government sector. Bumapasok na rin ang ating private sector. The MVP Sports Foundation is coming in. Hopefully, the San Miguel Group and others will come in. Even the regions around. I mean, again, I'd like to thank also Commissioner Heiko, the commissioner in charge of people with or for para sports here in PSC. So they're helping us out. So sa akin, I think the further challenge is really let's just give this one more push with guys like Attorney Al, his legal mind, his legal experience, our legislators that are sympathetic to our cause.
And of course, tayo mismo, I mean, the sector itself should give this a push. But if I Yes. may, before Yes. I forget, because I think we're running out of time, and I Yeah. told Art I will do this. Sana, gusto ko lang ipasok. Alam mo, in sports, naka-mainstream na tayo. No? We are a sports organization for persons with disabilities. We are mainstream, working with the Office of the President through the Philippine Sports Commission. And Celia, Art, I think the others that don't know yet, we are also asking that if the President will consider, we have sent him a letter to consider that the National Council on Disability Affairs, the body that is spearheading programs for people with disability, goes back to the Office of the President. If you remember, the UNCRPD encourages government that Yes. the highest level our Council for Disability Affairs is at the highest level of government, what would be hired in the Office of the President. So we're hoping Yeah. that the President, who has received the letter and the opinions of the NCDA and the DSWD, receive this, and I hope that they consider really bringing us back to the Office of the President, because I believe we can do more, we can fast track our goals, and I think we're better off not being under welfare, but being mainstream. And I think that this can be achieved by us going back to the Office of the President. I just wanted to put that in, because that to me will not only help sports, it'll help all aspects of social, political, cultural, and And economic. economical. Yeah, that's So, right. kumbaga, That's right. Pasok tayo dyan lahat. And I hope Yeah. that our sector will help us push this as well, and of course, the Office of the President. So I'd like Yes. to It's a huge undertaking, Mike. Ginawa na namin yan noong umpisa pa lang ng CRPD noong 2010. Talagang isinusulong namin na sana nga ibalik ito sa under the Office of the President. And maraming salamat for bringing Yeah, this back, yeah. this initiative. thank you very much. Yeah, so running out of time tayo. Hinga natin ang huling mensahe, yung dalawa nating magigiting. Unahin natin sa Attorney Al. Attorney Al, anong mensahe mo? Huling mensahe bago tayo matapos? Alam niyo po, bahagi ng human rights, bahagi ng sustainable development goals, bahagi ng sports law for all, at bahagi ng sports for development and peace ang dapat pagkapantay-pantay ng pagtingin at pagkilala sa ating mga athletes with and athletes without disability. Kaya po mariing sinusulong natin na sana po sa usapin ng cash incentives, sa usapin ng lengguwahe, sa usapin ng pagtingin, sana po pare-parehas ang pagtingin sa athletes with and without disability. Kaya po tayo naniniwala na sports for all, and therefore the benefits for all should be the same. Yun naman po ang ating sinusulong. Sana po magbago at maging iwasto ang batas sooner rather than later. Maraming salamat po Yes. sa inklinasyon, sa inyong pag-imbita sa atin, at sana po tayo makatulong. Maraming Opo, salamat. Maraming salamat po, Attorney, at talaga naman aasahan namin kayo parati, at sana magkasama-sama tayo habang ipinutulak natin itong advocacy tungkol sa sports. Maraming salamat, Attorney Al. At buti na lang po Mike. tayo ay bata pa, at marami pa tayong panahon. Oo nga. Yeah, Mike, ikaw naman. Well, ang masasabi ko lang siguro, unang-una, salamat and congratulations to Inclunacion for your program, and I hope you continue to do so. Ang masasabi ko lang, sports for all is definitely good. Not only for able-bodied people, but for all people, especially people with disabilities. It develops self-confidence, it heightens self-esteem, and it strengthens one's competitive spirit. Diba? And siguro, I just wanna put in as a last statement here. Diba, meron tayong sinasabi, nothing about us without us. Pero Yes. gusto ko lang idagdag, that the famous politicians once said that a nation's strength can best be measured by the way it treats the weakest of its people. Maangat tayo Wow. sa ating sektor, angat lahat ng Pilipino. Yes. That's a good one. That's a good one. Well, very well said, Mike. Thank you very much for Maraming salamat. Maraming salamat. Sobrang marami kami natutunan. No, Celia, ano ba Yes. itong dami natin napulot? Una sa atleta natin na nagkaroon ng medalya, talagang ang kanyang ambisyon, ang pangarap, naabot niya. Ngayon, nandito na siya talaga. Kasama siya sa national team, nakakuha siya ng medalya.
very proud ng pamilya, na, yung mga ganun bang magkaroon inspirasyon o motivation man lang sa ating mga successful Yes. potential. Da? Grabe. Iba't ibang perspective art from the very young hanggang doon sa ating mga ngayon ay sumisibol na mga advocates at sa ating mga Oo. ginagalang na mga dating haligi ng ating sektor. Yes, katulad nila Attorney Al, nila ng Mike, pagbigay na ng ideas at nagtalakayan ito, nabigyan ako ng impormasyon na ay meron pala niya 10699 tapos Yes. may sinusulong silang amendments din para maging pantay-pantay tulad sila. It should be fair and just talaga. Sa incentives, hindi pwedeng may iwan ng atleta natin na may kapansanan. Dapat pareho naghihirap, pareho nag-choose, pinipili nilang makuha yung medalya. Dapat bigyan din sila ng pantay na insentibo o kaya man lang others na pwedeng mag-benefit sila doon, no? Nasalya. Yes. Okay. So, ayun. Nagdaan na naman po ang isang araw natin dito sa inklusyon sa itong pinag-usapan to sa sports. At alam mo, nakarating, malayo na narating ng sports tulad ng sinabi ni Mike kanina. Malayo na, pero malayo pa. Marami pa tayong dapat dagdagan dito sa sports natin. Yes. Para sa ganon, magkaroon pa tayo ng maraming atletang may kapansanan at maingganyo sumali dito. At sakali man, katulad ng atletang walang kapansanan, pag nanalo silang ginto, nagiging milyonaryo. Dahil isang bagsak lang ng pera, mayroon na silang kinabukasan. Pero dito sa atin, nahihirapan na nga kumuha ng trabaho, tapos hindi pa pantay yung insentibo. So hanggang dyan na lang sila, parang atleta, pero ini-enjoy na lang nila yung lahat ng atleta. Yes, Mike? Ano? Wala. Akala ko ikaw. Okay. Ay, Yun. So, Okay. yun ba? Maganda talaga pag tayo magtulong-tulong. Diyan na, may mga advocate tayo. Tulad ni Mike, so sobrang tagal na talaga advocacy na mainstream talaga ang sports natin. Ano? Nakakatuwa sana kung makita ng gobyerno kung ano ba talagang pangangailangan ng atletang may kapansanan. At itong naidudulot na honor and dignity para sa Yes. ating bansa. No? Di ba? Nire-represent natin ang Pilipinas eh. First time, naging pang-apat tayo. Grabe. Napakagandang balita po yan at sana mainggan niyo po kayo dito sa episode na ito upang sa ganon baka ma-motivate at sumali kayo sa mga parating pang palaro, pambansa at baka sakali masama pa kayo sa international games. Yes. Yun po. And again, we are enjoying public support, not only government, but lahat ng nasa ating civil society groups at ang ating local government. Lahat po tayo ay magsama-sama upang masusugan natin, lagyan po natin ng tama appropriate na support at all out na pagtulong upang maitaas natin ang karangalan at ang estado ng hindi lamang ng sports para sa mga may kapansanan, kung hindi ang buong welfare ng ating sektor. Maraming salamat po sa ating mga panauhin. Salamat, Celia. Yan po ng aking co-host, si Celia Garcia. At ako po ang yung Kuya Art Letin na nagsasabi dito sa inklusyon, now na. Okay. Wait. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.